Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Unboxing naman tayo and possibly full review na rin. This is the Nothing Phone 2A Plus. Alright, ito exciting. Just so you know bakit excited ako sa Nothing, kasi itong nabili ko na Nothing Phone 2A. Take note, binili ko po ito hindi po ito bigay nila or anything. Binili ko po ito. This is the special edition. Sobrang ganda po ng experience ko rito, lalong-lalo na sa software side. So basically, mataas ang expectation ko dito sa 2A Plus because hindi lang dahil sa mas malakas ang chipset nito, itong version na to, plus mas maganda daw ang camera nito daw, and of course, I'm expecting na ganun pa rin kakunat ang battery nitong 2A Plus kagaya sa CMF Phone 1 na review ko plus itong Nothing Phone 2A. So, let's try this. Kung worth it ba ito sa babayaran natin. Okay? Yun, sealed pa nga. Yun. And ito na nga, bubuksan na natin. Ooh, may konting letter dito. Tanggalin na natin itong phone. Ang mga kasama sa box, silipin na lang natin para natin babalikan. Meron lang tayong charging cable and of course data cable na rin ito malamang. Manual, pangsundot ng SIM tray. Nice. So yan po ang kasama sa box. Yan lang po Wala po tayong charging brick, charging cable lang at ibang mga paraphernalias. Okay, let's start na. Napunit. Uy. Oh, wait. Titigan ko muna ng konti. Maganda. This is silver. So, basically, this is just a different color ng Nothing Phone 2A. Mine is white and gray. This one is gray and silver. So, basically, same na design pa rin naman. So, dito pa rin naman nakalagay ang camera. Lahat po to 50 megapixel 50 megapixel, 50 megapixel, and then 50 megapixel din. Sa naunang Nothing Phone 2A, 50 megapixel dalawa, then 32 megapixel na dito. So, this one, lahat 50 megapixel na. And nandun pa rin yung mga pailaw. Dito sa taas, meron tayong noise cancellation mic, power button sa kanan, volume rocker sa kaliwa. Nandito sa baba ang SIM tray, microphone, USB Type-C 2.0, and the speaker grill. Ngayon, checkin natin yan, syempre. Dual SIM pa rin po tayo, non-expandable storage. Dual SIM lang po. Balik na natin. And just like last time, meron na ring screen protector na kasama, which is good. Hindi na natin problema out of the box yung protection ng display. So, okay na yan. Good. Now, turn on natin for the first time. Let's go! Yun, nag-vibrate. Okay yung haptic. Not bad. Yes. So, setup ko muna Balikan ko kayo. Kaka-setup lang po natin. Meron wala pang isang minuto may natanggap agad ako na bagong update. So, tanggapin ko muna to bago tayo tumuloy-tuloy sa mismong initial tour or first impression para sa phone na to. Bali, ito yung mga details ng tatanggapin nating update. So, yeah. Improve Wi-Fi stability daw, improve speed of the Bluetooth toggle, battery and pedometer widgets, optimization sa cameras, and some bug fixes. So, ito ang gusto ko sa nating another thing na para sa akin is commendable sa ginagawa nila is kapag nag-update sila, sinasabi talaga nila isa-isa yung mga gagalawin nila, babaguhin nila or i-fix nila. So, yeah. Transparency ba? I like that. So, install ko muna. So, ayun, may mga konting na-install na tayo ito. So, basically, ganun pa rin naman. Napansin ko is almost stock ROM siya. So, kung naghahanap kayo ng no-nonsense talaga na OS, Nothing OS talaga makukuha nyo sa mga Nothing smartphones. So, ganun pa rin. So far, yung pa rin na nakikita ko, ganun pa rin, goods pa rin. And then, we did some installation na and some testing na rin. Actually, bago tayo dumiretso sa ibang mga parts, pakita ko lang din sa inyo yung ibang mga features niya na usual na i-expect nyo sa isang Nothing phone. Sa glyph interface, ito po yan. Pwede natin kontrolin yan. Turn on, try natin ng isa. Liwanag. Flip to glyph. Pag pinlip natin, dapat mag-glyph siya. And then, yan, pakita ko na lang dyan sa inyo sa screen yung itsura niya kapag pinapailaw siya sa dilim para mas ma-appreciate nyo kasi mas maganda lang naman talaga to pagka, yun lang niya, pagkita siya sa dilim. Yes, pero overall, don't get me wrong, hindi po gimmick yan. Para sa akin, useful yan kasi nagagamit ko siya kapag, usually pag may kausap ako, professionally or pag mga tropa, parang courtesy lang ba na kapag may kausap ka, itaob mo yung phone mo and malalaman ko na may notifications kapag nailaw yung glyph na yan. So, para sa akin, hindi siya totally gimmick. Sa iba, pwedeng gimmick, pero sa akin, hindi. Good yan, very useful
yan. Kaya, so para sa akin, worth it talaga siya. And of course, yes, the fingerprint, napakabilis pa rin po. Actually, I believe slightly mas mabilis tong isang to sa pagdating sa reaction time sa fingerprint. Pero siguro nitpicking ko na lang yan. Basta mabilis pa rin naman talaga siya. Sa display, meron tayong hanggang 120 Hz screen refresh rate. So, starting today, hanggang sa matapos ang full review, naka-fix po siya sa 120 Hz screen refresh rate na setting sa display. So, kung makikita nyo siya na magsi 60 FPS, it's not me. Hindi ko po ginalaw yon, malamang sa software po yon. Way siguro rin nating OS para makatipid ng battery kapag kailangan niya mag 60. But, as for me, sinet ko siya sa 120 Hz screen refresh rate dito sa display settings. So, expect nyo yan. Kasi this one is unang impression pa lang naman. And konting tour na lang din. And like I said, 12GB yung RAM niya, 256GB storage, UFS 3.1 to kung di ako nagkakamali. MediaTek Dimensity 7350 Pro daw, and tatlong 50 megapixel na camera. Now, speaking of camera, actually, solid pa rin naman yung kanyang settings. Same pa rin sa ibang nating phones, I believe. And napakadali lang po maintindihan ng kanilang camera app. Wala na yung mga masyadong pamparami na usually useless naman ng mga features sa camera. So, ito yung unang camera sample shots. So, kita natin. Actually, maganda nga siya. And buhay na boy, I'm not really sure kung placebo effect lang to kasi this is a plus version and yun nga, mas improve nga daw na camera ito. But I think slightly maganda or better, slightly lang better ang camera software nito and overall camera performance sa akin nating phone 2A. This one. Yes. So, papakita ko sa inyo mga comparison para maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Like this one. Oh. This is the 2A Plus and this is the 2A and this is the 2A base variant. Although, kung tinitingnan nyo maigi, yan, slightly mas maganda ang detalye dito kapag zoom in lalo. And compare dito na iso-zoom in din natin. Sabi, ayan. Mas marami ditong hibla ang nadidetect niya sa side na to sa kanan. So, dito kay Plus. Minor lang kasi makikita mo lang naman pag zoom in mo and lipat tayo sa isa pa. Ito. Yeah. Kung mapapansin nyo rin dito, mas maganda ang tingkad dito kaysa rito, kaysa kay base na nating phone 2A. You know, para mas maganda ang tingkad dito at mas maganda yung detalye na kaya i-provide ni nating phone 2A Plus. Pero napaka-minor lang. Kung unang tingin, actually, hindi mo na mapapansin And then this one, this one. Dito, mas nakita ko ng konti pa nung ginawa ko tong picture na to. Kung mapapansin nyo dito sa JBL, pag zoom in natin yung JBL and then zoom in din natin dito, mapapansin natin na mas maganda yung detalye dito sa kanan. Tsaka mas evident dito ng konti ang HDR kumpara dito. Medyo slightly blown out yung kanyang white dito. And then, pag tumingin naman tayo rito sa kay Luvi, So, makikita natin na slightly lang mas maganda ang tingkad ng kulay nito. Dito, napaka-slight po. So, kung meron mang improvement, napakaliit po. Actually, hindi agad makikita ito ng mga normal na mga users. And kung papansin nyo dito sa pantalon, actually, dito kita natin ang buong details ng pantalon ni Luffy. While here, medyo nag-darken masyado. Medyo nagtago ng konti sa black, sa shadows. While here, mas kita natin na maayos yung detalye ng pantalon dito ni Luffy. And then, pansinin din natin itong sa bulaklak ha. Yan. Mapapansin nyo, medyo soft na masyado yung detail dito sa bulaklak. While here, maganda pa rin ang kanyang detalye rito. Okay ba? So, para sa akin, slightly nag-improve yung camera nga talaga ni nating phone 2A Plus compared kay nating phone 2A. And ito pala, gusto ko kanina pang gawin to Sabi sa is pareho lang daw sila ng size. So, gusto ko i-try actually kung kakasya yung case ni nating phone 2A kay nating phone 2A Plus. So now let's try. Gusto ko na i-try ito. Again, this is just ito ay unang impression pa lang po ito. Hiwalay pa po ang full review talaga. Ay, kasya nga. Totoo nga. So same nga talaga sila ng size and walang pinagkaiba dun sa ng camera, sa fit ng camera. Sa buttons, same din. So, basically, pwede kong gamitin ang case ng 2A dito sa 2A Plus. Same lang pala talaga sila. Same din sa microphone and then sa microphone dito. Swak to din lahat. Good job dito. So, dahil dyan, pahinga ko na muna to. Babalik ko muna sa box. This is hindi ko naman ibebenta to kasi ito ay collector's item ko na to. Parang collection ko na to For some reason, gusto ko talaga ang design ng nating phone 2A. And the software especially, okay. Although sa camera, medyo malayo talaga sa gustong-gusto ko. Pero as for average camera user, pasado naman na talaga sa akin. Pasado na tingin ko ito si nating phone 2A. Not iPhone level na camera, not Samsung Ultra camera. Pero for average user, I believe, swak na to, pasok na to. Pero sa battery life, I think talon-talo nito ang iPhone at Samsung. Yan, I can guarantee talaga. So yun, pahinga ko na muna talaga to si ating phone 2A Special Edition. Balik sa box. And for the rest of my week,
or month actually, baka lumipat muna ako rito as main driver itong si Nating Phone 2a Plus. Kasi may napansin pala ako sa kanya kung bakit gusto ko lumipat sa Nating Phone 2a Plus. Medyo fixed dito yung delay ng kuha ng camera, then pag-open. Kung naalala nyo, dun sa full review nito, kung napanood nyo yung full review ng Nating Phone 2a, binanggit ko doon na problem ng Nating Phone 2a na wala siyang sariling gallery app. And kapag kumukuha ka tuloy ng picture, hindi mo agad pwedeng itap yung picture na nakuha mo kasi may loading time pa. Dito po, natanggal na yung issue na yon. Pwede na po tayong magkuha ng picture and then diretso open agad. Hindi na po siya delay at hindi po ang nagpapakita yung huling picture na nakuhanan. So, I believe na-fix nila ng konti yun. Pero hindi yun actually ang gusto kong makita dito sa Nating Phone 2a Plus. Ang hinihintay ko talaga is yung Nating OS 3.0 kung saan meron na daw. Actually, hindi daw kasi napanood ko nga pala yung Nating YouTube channel, yung official nating YouTube channel, napanood ko nga pala doon na magkakaroon na ng sariling gallery. Hindi na chismis yun, kinonfirm na doon sa nating channel na magkakaroon na ng sariling gallery app ang nating OS. So that means, possible na hindi na maging issue yung loading times kapag kakuha ng picture and then instant na bubuksan mo agad. Kung kamusta ang nakuha mong picture, hindi na maging issue. So yung nating OS 3.0, hinihintay ko talaga. And I believe malapit nang i-release yun kasi in-announce na nila sa YouTube channel nila. So yun lang naman. What about the performance? Konting pasilip. Siyempre, pasisilipin ko kayo sa performance. So, ginamitan na natin siya ng Antutu. So, 776,000, I believe improvement nga ito. Around 100,000 improvement kasi last time, I believe 600,000 lang. Around 600,000 yung kanyang score. So, this one, 100,000 nang in-improve niya and medyo tumaas-taas na rin yung kanyang graphics score. So, as you can see, malapit na siya sa CPU. So, in a way, pwede na tayo siguro dito mag-expect ng mas decenteng gaming. And for that, siyempre, itetest natin yan saglit sa game. Isang game lang. Mabilis lang po ito. Tingnan lang natin kung kamusta ang performance niya sa gaming. So parang ganun din, kagaya din sa nating Phone 2a. Medyo stable lang siya around 60 FPS. Ayaw yung makiat ng 120 FPS kahit na nakaset yung display hanggang 120 FPS. So makukuha lang natin dito, I believe average is around 58 to 60 FPS. Are mediocre. Time to say goodbye. I'll be back on stage in a jiffy. Restore shield. Temperature. I shall take my leave. Restoring shield. 41. Yun. So 41 degrees Celsius. Unang isang game lang natin. So yeah. Yun po ang kanyang temperature. At least hindi nag-overheat. Overheating po rin natin is reminder lang na 43 degrees Celsius. So okay naman siya. Yun nga lang, ang kanyang FPS 58 to 60 FPS lang yung average. And napansin ko is stereo po ang kanyang speaker. Ayan, parinig ko sa inyo. So up and down, nakakapag ano siya, may audio po siya. So very good po siya pagdating sa speaker. Totoong stereo siya, left and right. So yun, so far okay po siya pagdating sa performance. Ilagay lang natin sa mid-range level lang na performance. So pwede na yun. Hindi rin naman po kasi design for gaming ang nating Phone 2a Plus, pero it can game. As you can see, kitang-kita nyo naman, okay siya sa part na yun. Now, since first impression pa lang to, hindi ko pa makikita kung may mga bug ba siya or may mga problem. So kukuting-tingin ko muna ng mga ilang linggo siguro para makita nyo talaga at mai-deliver ko sa inyo kung may mga issue ba siya o wala, kagaya na nangyari sa nating Phone 2a. Rest assured, sasabihin ko kapag may nakita po ako, may findings na
may problem siya. But for now, I believe very good po ang kanyang performance. Okay? So, possible na price po nito is yan. So, 25,000. Now, sulit kaya yan sa tingin nyo? Again, ito po yung specs niya ha. Kayo na po mag-decide. Or pag-usapan natin sa conversation kung sa tingin nyo, meron kayong masasabi tungkol sa kanyang pricing, kung sulit pa o hindi. Pero kung similar dito ang experience ko from dito sa nating phone 2A special edition na to, say, if ever man na similar nga ang experience ko sa kanilang dalawa, possible na sabihin kung sulit din ito. Pero, of course, magkaiba sila ng chipset, magkaiba rin ng camera, so possible na magkaroon din ng difference talaga. Malalaman yan sa detalyadong review. So, kung gusto nyo mapanood yung detalyadong review, please consider subscribing, liking, and sharing. Okay? Teka, quick speed test nga kung kaya niyang ma-reach yung 600 Mbps po ang internet ko rito, Wi-Fi. Wala pa pong SIM card to, so hindi ko pa matitest yung sa SIM card. Pero, matitest na natin yung sa Wi-Fi. 5 GHz Wi-Fi. Dapat 600 Mbps ang makuha niya. Okay, walang problema pala. Okay, hindi ko kailangan pala mag-worry. Lagpas pa nga sa 600. Kaya niya hanggang 700, almost 700 Mbps na Wi-Fi speed. So, na-maximize niya. Sa mobile data test, doon na lang sa detalyadong review. Okay? So, hanggang doon lang. This is Cotman. Sana consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang, this is Cotman. I'll talk to you again soon.